Pagpasensyahan mo na ang anak kong yun. Hindi ko naman siya pinaglisa. Ang palaya pero ang sungit-sungit. Pero may kabaitan naman yun. Gumuhit ang simpleng ngiti sa labi ko. Okay lang po Ma'am Alicia. Ilang segundo akong natulala nang umalis ito sa harapan ko. Bigla kong nahawakan ang dibdib ko. Nandoon pa rin ang lakas ng kalabog. Hindi ko maiwasan makaramdam ng takot dahil bumabalik sa akin ang nakaraan sa ipinapakitang pag-uugali ng anak ni Ma'am Alicia. Nagpakawala ako ng mabigat na buntong hininga nang manginig pa rin ang kamay ko habang hawak ang hose. Pilit kinakalma ang sarili. Wala akong kamalay-malay na ngayong araw pala ang uwi ng dalawang kambal. Hindi ko pa nakikita ang kakambal nito pero natatakot na ako. Pagkatapos kong magdilig ng mga halaman, agad akong tumango papasok sa kabahayan. Napahinto ako nang makarinig ng matinis na boses. Where is Glenn? Why hasn't he prepared my bath yet? Someone else will do that. Rinig kong sambit ni Ma'am Alicia. What? Doon lumingon sa gawi ko si Ma'am Alicia. Halika Nats. Kulang na lang umatras ang mga paa ko nang makita ko ang kakambal ni Senyorita Daniela. Kamukhang kamukha nga parang biniyak na buko. Ngunit mas makaka-tense kung makatingin ang dalaga. Tinitingnan ba naman ako mula ulo hanggang paa? Parang kakainin ako. Si Nads na ang gagawa ng dating ginagawa ni Jelen. Siya ang bagong maid natin. At saka ito tumingin sa akin. Si Danica, ang kakambal ni Senyorita Daniela mo. Mabilis akong yumuko sa harapan ng dalaga na di maipinta ang pagkakatitig sa akin. Magandang umaga po, Senyorita Danica. Napakurap ako nang bigla itong humiwi. Ew! Mom! Gusto ko nang maligo. Maarte ang pagkakabigkas nito. Ma'am, gusto ko nang maligo. Napapapadyak pa ang mga paa nito nang umakyat sa itaas. Sige na iha, ihanda mo na ang paliguan niya. Opo Ma'am Alicia. Halos manikip ang dibdib ko sa tindi ng kaba habang papalapit sa kwarto ng dalaga. Kinakabahan ako at natatakot. Magkatabi lang ang kwarto ng kakambal. Kumatok ako ng 3 beses. Napatras pa ako at mabilis iyong bumukas. Parang ang marahas pa ang pagkakabukas niyon. What are you waiting for? Napakurap ako. Ha? Ang arte nito kung magsalita. Umawang ang bibig ko. Ngunit walang salitang lumalabas doon. Paano ko ba ito kakausapin? Panay English, hindi ko maintindihan ako. Hindi ko po maintindihan. Sorry. Huwag mo siyang kakausapin ng ganyan. Hindi kanya maiintindihan. Doon ko napansin na nandoon ang kakambal nitong si Senyorita Daniela. What? Matinis na bigkas ni Danica sa kakambal. Hindi ko tuloy alam kung papasok na ako o hindi. Nakaharang kasi ito sa pintuan. Baka mamaya itulak ako nito. Ang sungit-sungit. Mommy said she didn't study, so learn to speak Tagalog so she can understand you. What? Napapikit ako sa biglang paglakas ng boses nito. Ay naku, ano bang gagawin ko dito? Puro silawat. Napaatras ako nang bigla itong humarap sa akin at nanlaki ang mga mata. Bigla itong napasambunot sa buhok nito. Why did mommy accept her? Balatay ang takot sa mukha ko at pansin ko ang pamumula ng mukha nito. Ano ba kasi ang pinag-uusapan nila? Ano pang tinututunganga mo dyan? Di ba sabi ko, ihanda mo na ang paliguan ko? Bigla akong nataranta. Opo, Senyorita Danica. Rinig ko pa ang pagtili nito. Baliw. Lihim ko namang nakagat ang babang labi ko. Minuto rin ang inilagi ko bago ko na ihanda ang paliguan nito. Okay na po, Senyorita. Nakakrus pa ang braso nito at padabog na nilagpasan ako. Ayos ka lang ba, iha?
Kita ko ang pag-alala ni Nanay Lynn nang pumasok ako sa kusina. Opo, Nay. Naninibago lang sa dalawang kambal. Sabay ngiwi. Ew. Hinaplos nito ang mahabang buhok ko. Pagpasensyahan mo na ang dalawang iyon. May kasungitan talaga ang mga batang iyon, pero kapag nagawa mo naman ang ipinag-uutos nila ng maayos, wala ka namang maririnig na kung ano-ano sa kanila. Okay? Ngumiti lang ako upang hindi ito mag-alala pa. Okay po. Sa loob ng 1 linggo, hinahayaan na lang din ako nito na tumulong sa kusina. Nababagot din naman kasi ako na wala akong ibang gagawin. Iha, ikaw muna nga ang sumagot sa telepono please at madumi ang kamay ko. Wika ni Nanay Lynn. Po, anong sasabihin ko, Nay? Tanungin mo lang kung sino siya. Sige na, Iha. Madali ka at baka importante ang tumatawag. Susunod agad ako, huhugas lang ako ng kamay. Taranta naman akong tinungo ang malaking sala. Hello po? Sino po sila? Magalang at malumanay kong tanong. Nagtaka ko nang walang sumasagot. Inilayo ko pa ng kaunti ang telepono sa tainga ko. Ano ba yan? Bakit walang may sumasagot sa kabilang linya? Tiningnan kong patay na ba ang tawag. Hello? Pag-uulit ko. Ibaba ko na sana nang makarinig ako ng tikhim. Lalaki? Yes? Si Alexander ito. Nandyan ba si Mommy? Kumunot ang noo ko. Napatingin sa mataas na hagdan. Si Ma'am Alicia po ba? Tanong ko. Ilang segundo yata bago ito sumagot. Yes. Anong pangalan mo? Baguhan ka ba? Bigla kong nakagat ang ibabang labi ko. Parang hinahabol sa kaba ang dibdib ko sa di mapaliwanag na dahilan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sobrang kaba. Dumadabog-dabog yung puso ko. Opo. Tika po, tatawagin ko. No need. Ano po? Natatarantang tanong ko. Rinig ko ang pagpakawala ng buntong hininga nito sa kabilang linya. Wag na. Tatawag na lang ako ulit. Anong pangalan mo? Pag-uulit nito. Nads po. Nads. Pag-uulit nito sa pangalan ko. Okay, Nads. Sabihin mo na lang kay Mami na tatawag ako before lunch. Before lunch? Ano yun? Bulong ko. Yes. Bago kumain ng tanghalian. Napangiwi ako. Ay, Diyos ko po. Bakit ba kasi nag-i-English ang mga ito? Hindi ko maintindihan. Yun pala ang English nun. Before lunch. Minsan, hindi ko maiwasan ang mahiya at manliit sa sarili. Kung sana nakapag-aral ako, hindi ako ganito kabubo. Opo, sir. Bye, Nads. And see you. Para akong tanga na napatitig sa telepono. Sino ang tumawag, Iha? Bigla akong napaigtad sa pagkagulat. Po, siya po raw si Alexander, Nay. Si Alex? Bakit pinatay na ang tawag? Ano sinabi sa'yo? Sabi niya, tatawag na lang daw po siya ulit. Mamaya, sabihin ko lang daw kay Ma'am Alicia. Ah, ganun ba? At saka ito tumango. Sige. Patungo na kami sa kusina nang may maalala ko. Nay, ano po ba ang ibig sabihin ng see you? Bigla itong natigilan. See you? Si Alexander ba niya nagsabi sa'yo? Nagtaka ko nang makitang parang pinipigilan itong mapangiti. Opo ano po ba yun? Nang bigla itong tumawa si Nanay Lynn. Para itong kinikiliti. Ngiting-ngiti Tinatanong ka ba niya kung sino ka? Anong pangalan mo? Sunod-sunod nitong tanong. Tanging-tango ang naisagot ko. Opo, Nanay Lynn. Nagtataka kasi ako sa kasiyahan ng mukha nito. Ano bang nangyari dito kay Nanay Lynn? Bakit tawang-tawa naman siya? Hindi na ito nagsalita, ngunit
nakapaskil ang ngiti sa labi. Lumipas ang mga araw at linggo. Nakilala ko na rin ang asawa ni Ma'am Alicia na si Sir Diego. Hindi naman ito palakibo, kaya hindi naman ako nakakaramdam ng anumang pagkakatakot dito. Tanging ang dalawang kambal lang talaga ang masusungit at nakakatakot. Di ko mapigilan ang manginig sa tuwing tinatawag ako ng mga ito. Pero laking pasasalamat ko naman at di sila nananakit. Si Senyorita Danica kasi masyadong matinis kong magsalita at para bang ang arty-arty nito, palagi rin nakatingin mula ulo hanggang paa na akala mo hinuhusgahan ka palagi. Ni ayaw din nitong magdikitan ang mga balat namin. Si Senyorita Danela naman napakaseryoso at ang sungit kong magsalita kahit sa paraan ng tingin. Akala mo galit lagi. Akala mo nga lagi siyang nagagalit sa iyo eh. Pero napansin ko naman na mabait ang mga ito kapag ang mag-asawa ang kaharap at kausap. Sadyang iba lang siguro ang ugali nito sa aming mga kasambahay. Bigla akong napangiwi nang bigla akong bumangon mula sa pagkakaupo sa sahig. Katatapos ko lang linisin ang sulok ng kwarto ng dalawang kambal. Pinalitan ko na rin lahat ng curtains at bedsheets ng mga ito. Malinis na rin ang banyo at dressing area nila. Pinunasan ko na rin ang mga dapat punasan. Tagaktak ang pawis ko sa noo at ramdam ko ang pawis na rin ang katawang ko. Ang basa na ng damit ko. Hindi ko naman kasi binubuksan ang aircon sa tuwing naglilinis ako. Baka masinghalan pa ako ng dalawang kambal. Nag-iingat pa naman ako na huwag makagawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga ito. Nang masiguradong malinis na ang lahat, kinuha ko ang maruruming damit ng mga ito kasama ang bedsheets at curtains. Ako rin kasi ang naglalaban ng mga iyon. Laking papasalamat ko nga at madalas wala ang dalawang kambal. At kapag narito ito sa mansyon, kung ano-ano na lang ang pinag-uutos. Ang sakit kaya sa tuhod, kabalik-balik sa itaas. Ang dami pa namang hagdan. Ang dadaanan bago marating ang kwarto ng mga ito. Ang lawak-lawak pa. Iha, bigla akong napalingon. Po, Nanay Len, bakit po? Lumapit ito sa akin. Ayos ka lang ba niyan? Tulungan na nga kita. Okay lang po ako, Nay Len. Kaunti lang naman po ito at saka... Ngumiti, hinaplos naman niya ang buhok ko. O siya, pagkatapos mo riyan, kumain ka. May niluto akong pansit bihon. Alam kong paborito mo yun. Bigla yatang naglaho ang pagod ko sa narinig. Talaga po, may pansit ako. Salamat Nanay Lin sa pagluto. Simula kasi nang matikman ko ang pansit bihon niluto nito, naging paborito ko na iyon. Sige po, Nay. Lumipas ang isang oras. Pagkatapos kong maglaba, agad akong tumango sa kusina. Kagad kong nilantakan ang pansit bihon